POV issue. Rufa Gutierrez, may bago na nga bang nagpapatibok sa kanyang puso matapos ang masalimuot na karanasan ni Rufa sa kanyang dating asawang si Yilmaz Bectas. Hindi pa ito nakita ang nakikipag-date sa iba. Hanggang sa lumabas ang artikulo ni Ricky Lo sa Philippine Star nitong nakaraang Biyernes. Ang lalaking kasama ni Rufa sa picture, isang polished Persian American na nagngangalang John Faisad. Sa paglitaw nito, kaagad nagpadala si Rufa through K-text ng isang makahulugang mensahe. Good morning, sunshine. My gosh, as in my gosh talaga. Did you read Ricky Lo's column in the Philippine Star? May bago na akong love with matching photo pa. Grabe. Manood na lang kayo ng The Boss ng Sunday at doon lang ako magsasalita about it. Kahapon sa Entertainment Live, hinarap rin ang bagong morning show host ng Rufa and I ang issue at ang kanyang binitiwang salita. Talagang up-to-date kayo Grabe sa K-text. O sabi ko manood na lang kayo ng The Buzz sa Sunday dahil syempre hindi ko naman show to. Dali, iinom muna ako. My gosh, eto na. Okay, so Okay. unang-una, nasa Skybar kami. Kasama ko si June Lalin, si Monet Lu, tatlong mga Monet, kaibigan thanks. ko. Hi, Monet! Okay. Actually, kasalanan ni Monet to dahil ginawa akong pain. Pain. Ginawa akong pain dahil Date. siyang may crush dun sa boy na yon. Kasi sabi niya, itong guy, kaya lumapit sa table namin kasi nag-a-apply magmodelo kay Monet. Alright? Okay, so yun, nung lumapit siya, alam mo naman mga friends ko, mga bading, talagang, ay nako, type na type natin yung guy na yun, ang gwapo, tinan mo, ganyan. So anyway, so nung lumapit siya, sabi niya, Day, kunin na natin ang picture. Kunyari, tabihan na natin kasi hindi pa niya alam kung straight yung guy or kung bi. So syempre, sabi ko, sige, fine. Nakita mo nga yung picture ko, inaantok-antok pa ako noon. Kaya naman po ako nagpa-akbay dahil ang alam ko, kasamahan siya ni Binibining Gandang Hari. Ganon siya. Kaya ako nagpaano. So to make the long story short, Tito Boy, hindi ko siya boyfriend. I've only said like 2 words to him. And And the 2 words were? What do you do? Actually, no. 4 words. What do you do? And he said? Ayun, may nag-explain siya about entertainment. But Okay. I think we have to clear this kasi yung mga pictures minsan, pinopost sa Facebook, MySpace, Friendster, ninanakaw ngayon at binibigay sa mga press. And ang problema doon, crinop nila yung isang friend ko si Samantha. Actually, sa Philippine Star nakalagay yon, pero sa internet, kaming dalawa lang. So, Pero wala gwapo naman... siya, ha? Gwapo siya, mahaba naman ang hair ko, may magkakakrush sa akin. Ang importante, sana magka-boyfriend naman ako sa isang taong kilala ko, di ba? At hindi nag-a-apply magmodelo kay Monet Lu. Kaya ayun, sana Monet, nakuha mo na yung modelo. At grabe, sumikat na tong guy na to, na baka sabihin niya, who's that girl? I don't even remember her. Kasi ako nga, hindi ko siya maalala. Did you find out if he was gay or straight? I don't know. I'm gonna ask Monet Okay, na. Kasi sila alright. na nag-usap. So, But klaro. anyway, klaro. And then also, kasi kaya ko naman clear din yon kasi nakalagay doon sa column ni Tita Ethel Ramos na I went to the States kasi para makipagkita sa guy na yon. I went to the States po para clear, kahit na marami akong trabaho dito sa Pilipinas, para i-renew ang expired na passport ng mga anak ko. Lorene and Venice are both American citizens. May problema kami kasi si Ilmaz ayaw pumirma ng passport. So I went there mismo para makiusap. I went to the federal building. I was not successful, but I'm very happy na binigyan si Venice at si Lorene ng dual citizenship at sila isang Philippine citizen ngayon. Nakakuha na ako ng passport sa kanila. That was the main purpose of my Tanong, trip. halimbawa lamang makita ni Ilmaz ang litratong ito, palagay mo ano ang magiging reaksyon? Dapat tanungin niya muna, mahirap may mamatay nang hindi niya alam. Di ba? Kawawa But naman you yung know, guy. like after it came out in the papers, wala pa bang reaksyon? Wala pa. Wala pa, Kaya alright. nakakatakot kasi napaka-silent. Kaya teka, batiin ko naman ang taga-Philippine consulate sa LA at in-entertain nila ako at binigyan ako ng passport. Ayan, si Weng Namay and si Consul Mary Jo Aragon of the Philippines.